Isa pong opisyal ng pamahalaan para pag-usapan itong pagbigay sa atin ha. Ako'y nagulat nung sinabi po mismo ng kalihim ng DOJ na ang sinasabing isa sa mga source pa rin ng illegal na droga sa bansa ay ang ang New Bilibid Prison. Parang nung una ko narinig ito, ako'y nagulat, no? Kasi nga po, bago ng ating Happy diyan at nung siya'y umupo, kitang-kita naman natin yung kanyang effort, di ba? Ng pag-aayos dito po sa Bilibid. Magandang umaga po sa inyo, Director General Gregorio Katapang ng NBP. Good morning, sir. Magandang umaga rin po, Manong Ted, at sa mga tagapakinig ninyo. Opo, salamat sa panahon. Sir General, ako po'y nagulat nung sinabi po ni Secretary Remulla na ang isa pa rin sa mga source ngayon ng illegal drugs ay ng drug trade ay sa loob ng Bilibid. Ano hong kwento dito, General? Oo nga po, kasi maalala nyo, Manong Ted, dati nagka-searching kami, yung pagkaduda kami doon sa nagdadala ng drugs, nagkakabiti search kami. O parang full check-up na ang nag-check up naman babae. That was last March ata o April. Nung nagreklamo po sa human rights, sabi ko, ihinto muna natin yung searching. Kasi sinasabi nila violation of human rights. So sabi ko, sige, bibili na lang tayo ng gamit na cavity search. Yung kabibili lang po lang namin. Kasi po talaga, Manong Ted, hindi kayo maniwala o hindi, yung nagdadala po ng mga drugs sa loob, yung mga common law white nila, mga visitors One time nga po, nangyari, sinesearch yung isang babae, nahuli siya, ang nakuha doon sa kanya, cellphone, tabako, charger, tapos yung pang hearing aid. Kinikwento nga nung mga nag-search, nung palusot na raw yung babae, parang nag-ring pa raw yung cellphone o nag-vibrate, kaya gumalaw yung katawan ng babae. So, saka nahuli siya. So, ganun po katindi po yung pagpapupuslit po ng drugs saka cellphone sa Bucor. Kaya binalik na namin po yung searching ng pero mayroon na pong equipment. Pero na po kabibili lang po ngayon na ginagamit na ngayon po. Opo. General, ang akin pong pagkakaintindi rin dito po sa balitang ito at napahayag nga ni Secretary Boying ay yung drug trade ay nangyayari sa loob ng Bilibid pero sa labas ang operation. Hindi po ganun yon. Hindi yung alam niyo na, yung dati pong mga drug lord, di ba? Opo. Go ahead, sir. Go ahead. Opo. Dalawa po yung nangyayari. Yung mga nagdadala sa loob, yung mga mister nila na may pagka-addict. Kasi alam mo noon, Manong Ted, 70 to 75% yung nakukulong dyan, drug-related. Pag tinanong mo, bakit ka ba pumatay ng tao? Sir, tumama ang paningin ko sa kanya, nakadrugs ako, pinatay ko siya. O sabi, bakit mo naman ni-rape yung kamag-anak mo? Sir, nakadrugs din ako. So, in and out po yan. May mga nagdadala na nahuhuli naman natin. Tapos yung drug trade outside, yung po mga drug lord. Kaya nung umupo si Secretary Boy, nung naupo na po ako, ang utos po ni Secretary, kasi dalawa pong Remulla yan Secretary DOJ, Remulla, daling ko sa Mindoro, sa Tablayan. So dinala ko naman po. Ngayon, siguro, nung pag-upo naman ni Secretary John B. Remulla, SILG, may namomonitor pa o whatever. Kasi nakita ko sa news na nag-meeting sila ni Presidente, ni SOJ, ni SILG, tapos si Chief Pedea, DG Lasso, saka si PNP. So siguro po, doon na napag-usapan nila. Kasi po
bago pa nga po yan, nagtayo na po kami ng interagency. Kasama namin dyan yung MICA, PDEA, PNP, NBI. Ang usapan po namin dyan is ang role ko, pag may nahuli ako na nagpapasok ng drug, dadaling ko sa PDEA, at kung may mahuli rin akong cellphone, dadaling ko sa PDEA. Sila na po ang magpo-forensic. Kaya hanggang doon yung role namin. So, siguro, because of the upsurge, kasi nagbago na po yung technology, Manong Ted. Ngayon, pwede ako makipag-communicate sa'yo kahit walang SIM eh. Wala ako kahit walang SIM. Pwedeng Messenger, Viber, tapos meron pa Starlink ngayon. Talagang malakas po yung Starlink kasi via satellite na po yung hindi na mga cell site. So, nung dinala namin sa Mindoro itong mga ito, ang nabalitaan naman namin, bigla naman daw lumakas yung signal ng Smart saka Globe. So, yung mga marami namang nasasabat. Kaya lang, siyempre, pag nahuli naman namin, papasa namin yung cellphone, doon nila malalaman yung mga transaction na may nangyayari pa sa loob. Opo. General Sir, technology ang kalaban natin, pero kayo ho ba, wala din kayong technology kontra dito? Dahil if you recall, before ho kayo dumating dyan, problema na dati yan. Kaya may mga signal jammer pa sila sinasabi. Wala ho bang paraan para mawala ng connection sa satellite po o sa internet itong mga involved sa drugs habang nasa loob po ng Bucor? Ayun nga po, kasi ngayon, yan po ang priority ng ating mahal na Pangulo at ni Sod. Sa 2026 budget po, kasi tapos na po yung 2025, 2026 budget, hihingi na po kami ng mga signal jammer. Ayaw po namin ma-monitor yung tawag nila kasi hindi namin mandato yun eh. Ang mandato namin to safekeep them and make sure na they do not commit crime while inside the facilities, and make sure that they report information. So, yun po ang request namin, na magkaroon ng po kaming jamming capability. Kasi yung nabili po na jamming equipment last mga 10 years ago, sira na. So, General, kung 2026 pa yan, mahaba pang panahon na maaari silang makapag-komunikasyon kung hindi agad ito mabibigyan po ng budget. Hindi, mahal po ba ito? Hindi kaya pwede po makahugot dito ang mismo ang tanggapan ng Presidente kung sakasakali po o DOJ para mapondohan ito? Mga magkano ba yun, General? Mga abot siguro. Yung isang equipment lang para sa body scanner, 20 million. Yung jammer pa, siguro baka ganun din kamahal, mga 20 to 30 million. Pero tama po kayo, Manong Ted, kasi nga po, marching orders ito ng ating mahal na Pangulo, dalawang sekretary na Remulla. So, susulat po kami kung pwede po kami makahingi ng konting suporta sa logistical requirement para makatulong. Kasi talaga po yung technology, napaka-advanced na, ang hirap pong masawata itong drug trading in and outside the Bucor. Opo, sige po. So, General Sir, sa ngayon, identified niyo ho naman, di ba, itong mga grupo na nandyan, meron pa ho bang natira sa Muntinlupa at set for transfer sa Mindoro? Bakit po sa Mindoro, hindi po sa Palawan o sa ilang pa hong lugar? Bakit po specific po sa Mindoro? Sa Mindoro po kasi talagang bulubundukin at saka isolated. Talaga pong yan po ang dinesignate ni Secretary Boying Remulla na Supermax. Nag-release naman po for 2025, mga 300 million for the construction of the Supermax. Itong Supermax talagang isolated yung mga drug lord natin, bantay sarado. And then lately nga po, inutos din ng ating mahal na Pangulo, of course, to both Secretary Remulla, SILT, and DOJ, na mag-interagency, magpa-support rin po yung PNP, magpapadalaga rin po ng bantay
para mabantayan yung mga nagbabantay. So, Mhm. dodoble po ang gwardiya, and then of course, magki-create na po talaga yung Supermax na isolated talaga yung mga drug lords natin, yung Opo, talagang high opo. value drug lords. Opo, Opo, ang opo. dati po kasi before the exit of the past administration, napag-uusapan yung Supermax na yan sa Nueva Ecija eh. Tuloy ho ba yung plano na yon o dito ho nang itatayo ito sa Mindoro? So, nung pumasok po yung previous administration, hindi po itinuloy yun. Kaya dito na po ang decision ni Secretary Boying na gawin sa Mindoro. Kasi malaki po yung lupa namin dito sa Mindoro, Mhm. 9,000 hectares. Mhm. Mhm. Opo. Mm. And then nga po, yung ano nga po yung guidance ni ang ating mahal na Pangulo, bloodless Ah. war or against drugs. So, yun po talaga ang emphasis kung dito sa nanggagaling sa Bucor, Mm. dyan po ang bubuhos ang resources ng Mm. ating gobyerno Mhm. para mahinto po yung drug trading. Opo. Sige, so meron pa ho ba ngayon? So far po, ilan na po ang inyong nailipat sa Mindoro at meron pa ho bang mga sinasabi pong drug lord, no? O kingpin sa Opo, loob ng opo. bilibid. Ilan pa po ang subject po for transfer? May mga about 3,000 pa po, Manong Ted, kasi magpapalaya tayo ng 1,000, almost 1,000 per month. May Mhm. papasok naman sa atin ng mga makukulong na drug-related din, Mm. 2,000 naman. So, talagang marami yung mga dumating na lately lang, na i-transfer ko na po yung mga matataas, yung high value Mhm. sa pero may dumadating pa po na nakukulong, ito, mga drug rin po ito, drug load. So, kailangan Ah, ililipat na naman sila. Medyo nahinto lang po kasi may bagyo tayo opo, na opo. dumating. Opo. Kaya ito po, Wednesday, bukas, lilipat po tayo, mga Opo. 300 po na Opo. Opo. So, PL. kumbaga lahat ng mga high profile, pati itong mga dayuhan na ito, naandun na po sa Mindoro ngayon. Opo, yung mga Chinese, 171 of them, more or less, Mm. nandun na may Mhm. sarili po silang compound doon na Opo, opo. magkakasama po sila. Opo, Opo. sige po. Pero General, sir, hindi naman kaya dahil malayo sa sentro ng media, malayo sa inyo pong, kayo mismo kasi po dito kayo nakabase, baka doon po kasi basically po corruption din ang issue dito. Kung doon po, alam niyo na, makorap yung mga tao doon, baka mas Opo, lalong, opo. baka mas lalong magkuntsabahan tong mga to at lumaki pa ang kanilang drug trade. Hindi naman po kasi kaya nga po yun ang designated area ni Secretary kasi doon talaga baksakan ah, ng mga super drug lord. At ngayon yung staff po ang madideploy, sila po yung inner security, kami outer security, and then Mm. additional na mga gadgets, pati aso, nagpapatrain tayo na marunong mag-sneak Mm. ng cellphone. Mm. So, doon na lang po lahat para, kasi kung nandito sa Muntinlupa, congested po kami dito. Opo, Napakahirap po opo. bantayan eh. Opo, opo. Kaya doon medyo maluwag-luwag po eh. Opo. Opo, sige. So sir, meron ho kayong trusted po doon na tao. Sino po ang inyong pinagkakatiwalaan doon na hepe ng Bucor? Si Superintendent Circuela, pero ang gagawin ko rin, i-rotate ko rin. Alam mo, Mm, mm, Manted, mm. talagang nakukurap eh. Ayan yung guidance ko, sabi ko sa kanila, pag upo ko dito, dalawang bagay yung huwag kayong makukurap. Huwag kayong Mm, kukurap sa mm. pagbantay at huwag rin kayo makukurap sa pera. So, very, very weak po talaga. Kailangan talaga ng integrity yung mga tao natin. Kasi Opo, opo. marami na po ako na-relieve dyan. Opo, Hindi ko sige na po. po ikikwento. Opo, Opo. opo. Sige po. So sir, marami kayong na-relieve na pero meron na ho ba kayong mga kinasuhan talaga na meron pong ebidensya na Opo, ano? bago po yung more or less 20 po yung tinanggal ko sa posisyon o trabaho. Discharge from the service. Mm, mm. Kasi ang mahirap po dito, ano po sila, CST,
guarantee. Mm. Kung sa military lang ito mga to, pag nagkamali ito, discharge from the service kaagad eh. Mm. Wala na mga dadaan sa civil service, ang dami Opo. pang dadaanan. Oo. Pero ganun pa naman, 20 po yung natanggal natin, and then 170 yung na parusahan, and then yung iba na di na sila na-promote, na floating na. Kasi yung integrity po importante dito sa serbisyo dito sa Bucor. Opo. Sige po. So sir, di ho ba General Katapang nung bago ho kayo diyan, alam niyo ho 'yun, 'di ba? Yung inyo pong yung inyong energy, yung inyo pong dating naman talaga lilinisin niyo po ito, no? After about almost 2 years na ngayon, ano po ang inyong pakiramdam? Gaano ho pala kabigat itong problemang ito na ngayon po ito pa rin ang pinag-uusapan natin? Yung nga po, 10 times difficult po itong trabaho na to as compared to my former job. Talagang ang binabantayan mo dito, hindi lang PDL, pati tao mo pa. So, kasi 50 years po ito manunted na pabayaan eh. Maniwala ka sa hindi, ang pinakahuling kulungan na pinagawa yung sa tatay pa ng presidente natin. 1973 yung huling kulungan. 9,000 ng kasya. Ngayon, 54,000 na po kami. So talagang survival of the toughest, not only the fittest, ang dito, laban dito sa Bucor. So everybody can be corrupted by the na-overwhelm ka sa trabaho. 101,000 na ang problema dito. Napabayaan po ang Bucor, kaya ngayon lang po na-action ang lahat. Kahit saan ka lumingon, kahit ipahinto mo yung sugal, lahat, pag ang pustahan pa nga po, pag bumisita ako doon sa maximum, saan lilingon si DG? Sa kaliwa o sa kanan? Pagpupustahan pa po yan. Saan unang lilingon si DG? Pinagpupustahan pa po yan. So, pati yung cashless system, kailangan po natin yan. Mahinto na yung pera sa loob ng Bucor. Kailangan po, para wala na nagdi-deal ng pera kasi kuminsan na dyan nagsisimula lahat yung pera na umiikot. So, marami pa po kaming ginagawa. Pero hopefully, kaya lang we are only given during my time 5 years. So 10 times po kami nagtatrabaho. After 50 years na napabayaan, within 5 years dapat ma-turn around. So talagang double time po ang trabaho dito sa Bucor. Gusto niyo na ba sumuko, General? Naku, hindi po. Okay. Nagsisimula pa lang tayo. Just asking. Just asking po. Opo. Sige, sige po. So, General, sir, magkano na po ngayon ang budget per PDL para po sa pagkain? Ayun po, masaklap na po dyan. 70 pesos pa lang eh. Kaya kailangan madala na po sila sa Palawan. Dahil doon sa Palawan, kahit bigyan po silang kalahating hektarya, sobra pa po ang lupa, 29,000 hectares. Pero ang dadaling ko doon, yung mga mababait lang. Pag bad ka, doon ka sa Mindoro, ma-isolate ka doon, supermax ka. Opo. Sige po, so muli kami makikibalita po dito po sa nangyayari ngayon dyan sa loob ng Bilibid at kami po'y umaasa na hindi ho kayo panghihinaan ng loob, General. Hindi po. Salamat po. Yung mga words na ganyan ang nagpapalakas sa akin, yung words of encouragement. Opo. Salamat po. Salamat, General.